usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanyeras at ako po ang nagsasalang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanyeras. Friday na po. Pero meron na naman tayong bad news. Pasensya na kayo ha, bearer of bad news ako ngayon, no? Para sa mga motorista dahil nakaamba na naman po na tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtaya po ng oil industry sources, 8 centavos hanggang 120 ang taas sa presyo ng kada litro ng diesel habang 70 centavos hanggang 110 naman sa kerosene. Samantala, posible ring gumalaw o manatili ang presyo ng gasolina depende po sa resulta ng bentahan sa world market sa pagtatapos ng linggong ito. Kabilang pa rin sa itinuturong dahilan ang tapyas sa production ng oil-producing countries habang patuloy na tumataas ang demand sa world market. Dos Kumpanyeras. Kakalungkot magbabayad naman tayo ng dagdag na pasanin para sa mga motorista. At syempre, hindi lang po yan para sa mga motorista, para rin po sa public in general kasi gumagamit tayo ng kerosene, namamasahe tayo, yung mga produkto natin apektado dahil tinatransport pa mula sa ibang lugar papunta sa merkado ang ating mga binibili. Dos Kumpanyeras. Anyway, meron po bang anak sa labas ang asawa nyo? Pasensya na kayo ha, baka yung iba na hurt, pero realidad ng buhay. Ikaw ba, Jerica Barreto, meron kang anak sa labas? Good boy. Okay, may mga pagkakataon. Although hindi naman po ito masama, dahil may mga pagkakataon, bago pa kayo nagkakilala ay meron ng anak, dahil maaring hindi nagkatuluyan lang, merong mga pangyayaring hindi, sabi pa nga sa Bisaya, kakulian na dili kapugngan, o kaya ay may mga basta, hindi ka naman pinagtaksilan o minsan, masakit man sa loob, pinagtaksilan ka, pero wala ka nang magagawa, Pagkatapos nagkaroon ng anak o merong anak sa labas, si mister o kaya naman ay si misis, tapos nagkaroon po kayo ng mga ng mga anak at meron kayong mga assets, ano nga ba ang responsibility, ng conjugal assets? Yun bang sustento sa anak sa labas ni mister o sa anak sa una o sa anak sa labas ni misis ay pwede bang ipakargo sa inyong conjugal asset? Yan po ang tatalakay natin tonight, and if you have questions, 0919-282-6485. Ganyan din, pwede din po kayo magpadala ng inyong mga questions, sa sa DZRH TV 4K live stream. Pwede din po sa DZRH Dos Kumpanyeras Facebook page at sa DZRH Facebook Live tonight at DZRH News Facebook Live tonight, DZRH News Television Facebook Live tonight. Dos Kumpanyeras. Sabi ni Ma'am Nelia Licong, kahibalo lagi ka magbisaya, attorney. Of course, kahibalo ta magbinisaya. Dili ta mabaligya, maayong gabi even sa at sa tanang taga Bohol, ija aho hapit na ba ang fiesta diyan? At syempre mga taga Cebu, mga taga Bohol, yung mga Visayas speaking provinces diyan. Magandang gabi po sa inyo. Okay, at syempre sa lahat ng mga nanunood sa atin dyan sa Mindanao, at malilimutan ba natin ang mga taga-norte, mga nasa Ilocandia at syempre mga nasa Bicol Region. Dos Kumpanyeras.
Kung wala pong anak sa labas ang asawa ninyo, no, baka may mga kakilala kayo at maaari pong makatulong sa kanila ang ating talakayan tonight. But of course, kung wala namang kayo kakilala, well and good, pero at least meron kayong dagdag impormasyon, no, na kung sakasakaling maka-encounter kayo, ay pwede kayong makasite, no, ay sabi nga dun sa Dos Compañeras, sa discussion noong April 12, 2024, aba ay ganito pala ang sinasabi ng batas. Ayan. Dos Compañeras. Alam nyo po, no, balik tayo doon sa probisyon ng Family Code patungkol doon sa absolute community of property, not default, no, property regime kung kayo po ay ikinasal after August 3, 19 on or after August 3, 1988 kung kailan nag-take effect ang ating family code. Dahil default property regime is absolute community of property. What is yours is his, what is his is yours. No? Ibig sabihin, ang iyo ay akin at ang akin ay iyo na din. Kasama na po yung mga minana bago pa kayo ikasal. Ang tanging hindi lamang po kasali sa absolute community or sa pagmamay-ari ninyong dalawa ay yung minana during the marriage at yung tinanggap, no, by gratuitous title, i-donate sa iisang asawa lamang. No, again, no, ang tanging eksklusibong property ng isang taong may asawa na ikinasal after August 3, 1988 ay ang mana na tinanggap during the marriage o kaya naman ang donasyon sa kanya lang during the marriage. The rest, kahit pa ang kanyang mga alahas, ay pagmamay-ari nilang dalawa. Dos Compañeras. Again, nag-ooperate tayo doon sa ang iyo ay akin at ang akin ay rin. Ayan. So, yun pong mga yon, no, ay may pagkakataon na pati yung mga obligasyon ng mga na-incur even prior to the marriage, no? Yung mga tinatawag natin na antenuptial debts, no? Mga utang bago pa kayo ikasal, no? Makinig at meron pong sinasaklaw din na utang bago pa ikasal. Dos Compañeras. Okay. Magandang gabi po muna pagpupugay sa ating mga tagapakinig. Ginoong Enrique Alcantara. Ako po meron, sorry po, I'm not na. You should be proud na meron kayong anak. Ang importante lang, kung halimbawa kayo ay nagkamali sa iyong asawa, dapat po ay panindigan ninyo ang iyong responsibilidad and of course, umamin sa pagkakasala. Yun lang naman yun. Magandang gabi sa Enrique Alcantara, Eli Abanto, Maray na Banggi, Dos Compañeras, sabi ni Ginoong Eli Abanto, Benjamin Cuaderno, at syempre Ray Mendoza, sabi niya, all topics are interesting, sabi ni Ray Mendoza. Pancho sa Border Junior, good evening daw and happy weekend. Bill Barbie, magandang gabi sa iyo. At syempre, mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, lalong-lalo ng aking mga online PAs na kinukol ang aking attention if there are questions. No? Palipat-lipat po sila sa DZRH News at DZRH Dos Compañeras at News Television para i-call ang aking attention. May mga pagkakataon lang na hindi ko mabasa dahil napakarami po talagang mga questions. Kasi meron pong mga, yung inbox natin, yung iba po kasi, no, napapansin po ninyo, hindi ko binabasa ng buo ang pangalan kasi meron pong request sa kanila. Meron pong request sila na wag nang banggitin ng buo. Pero para din makuha ang attention nila, I use their name para po aware sila na kanila na yung questions na yon. Dos Compañeras. Sa totoo lang, pagpasensyahan na po ninyo, hindi ko talaga masagot lahat-lahat dahil napakarami, libo po. Kahit hindi natin kahit hindi nakikinig sa atin, nagtatanong din, o kaya yung kahit hindi follower, nagtatanong pa din. But of course, special po ang treatment kapag regular na nanunood o nakikinig at nakikita ko, no, dito sa Dos Compañeras pag nagla-live po tayo. Okay, magandang gabi sa aking mga online PAs. Kenneth Arevalo, birthday boy, happy birthday ulit. At of course, I hope you are you have fully recovered. Miss Gael Enriquez dyan sa Hong Kong, di ba? Imported ang ating mga PAs, isang nasa Houston, isang nasa Hong Kong. Magandang gabi din sa iyo, Mami Belen Rivera Violeta Montecalvo Zambrano. Happy Friday daw. At syempre, sabi niya, I'm running late. Sabi ni Eduardo Narvaez na nasa US, hindi ka pa late, Eduardo Narvaez. Ramel Maluto sa Guimaras, Singoyong Montes, nanunood sa atin dyan sa Bulacan. Nelia Licong, maayong gabi, diha sa Bohol.
no, makasuhan ko no katong nagduwa-duwa o nag-vlog content katong mga anong ang tawag doon sa mga maliliit na monkeys dyan sa Bohol. Medyo it skipped my mind, no? Pero yun po makakasuhan daw dahil ginawa niyang content, inisqueeze-squeeze na nilaro-laro niya yung mga tarsier dyan sa Bohol. So mali po yun. Okay, si Gael Enriquez, Ma'am Nelia Licong, Naimbag Arabi, Ma'am Grace Recta, Eds Maglakas, ganyan din Nelson Olivar, Herminia Albuna, magandang gabi, Ronald Tombaga, Miss Maricor Angeles, Eva Duques, at syempre Ma'am Grace Recta. Lagi nakasaklola sa atin si Ma'am Grace Recta pagka meron tayong kailangang impormasyon. Thank you very much. Dos Compañeras. Now, meron din po tayong malakas question tonight at ito po ay fill in the blank, no? Maari lamang managot ang conjugal property sa utang kahit walang pahintulot ng asawa kung blank. At ang sagot po dyan ay makukuha ninyo as we go along dahil makinig. Dahil at least no, dagdag impormasyon po para sa atin. Again, lagi ko pong pinapaalala na laging lamang ang may alam. Dos Compañeras. Facebook ni Roy, ang tagal mong nawala, na-miss kita, no? Alam niyo po, I take note of our listeners, kaya mapapansin ko kapag ka nawawala. Ganun po kayo ka-espesyal para sa akin, ano? I take note of your names, no? Kaya kung mga nawawala, ay hinahanap ko pa din. Dos Compañeras. Okay, so ipadala po bilang private message ang inyong sagot at doon po ako pipili sa ating inbox, doon ako pipili ng isang mananalo tonight. At syempre, no, yung absolute again, the absolute community of property, yan po ang nag-govern sa mga ikinasal na walang pinirmahang prenuptial agreement o walang kasunduan patungkol sa kanilang mga ari-arian. At ang prenuptial po, no, ay nangyayari lamang bago ang kasal. Ang prenuptial agreement ay inire-register po sa Register of Deeds, no? Para at least merong reference. Oh, ito yung mga assets ko. Ito yung mga assets mo. Kung tayo ay complete separation of property, ang iyo ay iyo, ang akin ay akin, wala tayong pakialaman sa mga ari-arian natin. Magsumikap ka ng para sa'yo, kakain tayo ng steak sa labas, magbayad ka ng sa'yo, magkakain ako ng steak sa labas, magbabayad ako ng akin. Dos Compañeras. Pero ambag tayo sa gastos sa bahay, ambag tayo sa gastos sa ating mga anak, ganun po kapag total separation of property. But we don't do that, di ba? Kaya nga naging issue po, ito naman ay marites lamang. I don't know kung totoo ito. Pero ang usap-usapan ng mga marites sa social media ay, di ba, bagaman at merong mga pictures na lumalabas ngayon na parang screensaver or anong tawag doon? Yung phone, pag binuksan ay picture ni Bea Alonzo ang nandun sa phone ni Dominic Roque, pero ang sinasabi kaya daw hindi natuloy. We don't know if this is true, no? This is unconfirmed. Pero ang sinasabi, turn off dahil nga si Bea ay sinasabing mas mayaman, no? Having acquired properties in Spain kasi pag meron daw $500,000 na investment, pwede ka na makakuha ng residency, but of course binawi na po ito ng Spanish government. Pero ganun kayaman si Miss Bea Alonzo. Pagkatapos meron pa siyang farm, hacienda here, and mga assets. At yun daw ang naging issue kasi parang pinag-uusapan yata ang prenuptial agreement na medyo may nasaktan yata. Dos Compañeras. O tama nga naman, si Gael wallpaper. Thank you very much. Okay, si Rudy Palma nanonood din sa atin at Marilu de Guzman at maraming iba pa. At ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan, Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Again, maaring managot. Take 2, maaring managot ang conjugal property sa utang kahit walang pahintulot ng asawa kung blank. Ipadala po bilang private message. Sasagutin ko yan or sasagutin natin yan sa ating pagbabalik. Diyan lamang po kayo. Nakakasama pa rin po ninyo Attorney Rina Seco dito lang sa Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Kasama pa rin po nagsasalang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin kung pwede bang ipasagot sa conjugal assets ang sustento ng anak sa labas. No? Kung ikaw, ang asawa may anak sa labas, yung bang mga ari-arian yun, no?
Pwede bang ipasagot doon sa inyong mga ari-arian yung ipambibigay na sustento sa anak sa labas ng asawa mo? Dos Compañeras. Ayan, before we start the discussion, magandang gabi muna sa iyo, Josie Villamor. Ay, ang tagal mo ding nawala, Miss Josie Villamor. Magandang gabi din sa iyo, Miss Marilu de Guzman, Miss Marina Cruzado Fababaer, Tita Ami Miraflor Garcia, Pancha Sabordo Jr., at syempre Federico Bagisi. Magandang gabi din sa iyo, Maria Tesang Lazaro dyan sa Hong Kong. Inaantay kong magparamdam ang babae sa Balete Drive na lumilingon sa pangalang Sandy Navarro. Gayon din si sino pa ba? Si Aunt May. Ba't hindi ko na nakikita si Aunt May dyan sa Hong Kong? Lapit na ako magtampo kay Aunt May. At syempre yung mga iba pang nanonood. Si Jam dyan sa I don't know where he is. Tapos yung mga iba pang nanonood sa atin dyan sa Saudi Arabia, UAE. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Dos Compañeras. Maraming sumaklolo doon sa, syempre, kumakaway ang Jason Abulencia at Miss Adi Socrates, magandang gabi sa iyo. At yung iba pa mga nanonood, hindi nagpaparamdam pero alam kong nandyan lang kayo. Magandang gabi po sa inyo. Ngayon, dakuan po natin ang ating talakayan kasi sinasabi po sa Family Code na kapag ikinasal kayo August 3 onwards, ang ang property regime na nasasaklaw sa inyo ay absolute community of property. Kung wala po kayong prenuptial agreement or kung halimbawa po ay kayo ay merong unang asawa as in legit, ikinasal kayo at meron kayong mga anak or anak doon, hindi po applicable ito sa inyo dahil nire-reserba po ng court ng batas yung mga ari-ari ninyo na na-acquire prior to your second marriage doon sa mga legitimate na descendants ninyo sa unang asawa. Dos Compañeras. Sandy Tomol, magandang gabi din sa iyo. Okay, yun pong support, yun pong community assets or absolute community assets or tinatawag din conjugal assets, yung pagmamay-ari ninyong dalawa ng asawa nyo na naipundar ninyo o kaya naman ay minana ninyo bago kayo ikasal, o kaya naman ay mga naipundar ninyo bago pa kayo ikasal, yun po ay pagmamay-ari ninyong dalawa sa ilalim ng absolute community of property. Now, yung pong support sa bawat isa, at saka yung inyong common children, legitimate children of either spouse, yun po ay kakarguhin ng absolute community assets or ng inyong tinatawag na conjugal assets. Yun din pong mga utang, pagkakautang. Halimbawa, meron kayong hinuhulugan na bahay, kotse, o kung ano man, contracted during the marriage, nung isang administrador ng property ninyo for the benefit of the community assets or for the benefit of the family, sagot din po yun ng inyong absolute community assets. Even yung mga pagkakautang at mga obligations contracted without the consent of the other party. Imagine that. Basta lang, ito ay to the extent na nakabenepisyo ang pamilya. So, halimbawa ikaw, ikaw ay kayo ng asawa mo, yung misis mo halimbawa, o yung mister mo na lang, yung mister mo halimbawa ay nangutang, wala kang pahintulot, hindi ka man lang kinonsulta, hindi ka tinanong, mananagot ang absolute community assets basta to the extent na nakabenepisyo ang pamilya. Ang tanong ngayon ay paano malalaman kung nakabenepisyo ang pamilya? Kung pinangsabong yan, ginamit sa kasino o pinambiyahe nila ng kanyang mistress o kanyang paramour, hindi nakabenepisyo ang pamilya and therefore hindi dapat yan ipakargo sa absolute community asset. Dos Compañeras. In short, yung mga inutang lamang na merong pahintulot o kung wala mang pahintulot ay nakabenepisyo ang pamilya, yun po ay maaring singilin sa absolute community asset. So, key point, ang magic phrase, ay ang benepisyo sa
pamilya. Dos Compañeras. Pati po yung mga taxes and liens, charges and expenses para sa mga repair ng mga community property, yun din po ay syempre dapat yun na ipakargo. And would you believe, no, kapag ka po halimbawa ay merong mga antenuptial debts, no, pagkakautang bago pa ikasal, na nakabenepisyo din naman ang pamilya. Like for example, nangutang si babae or si lalaki bago sila ikinasal para pang set up ng isang maliit na negosyo, o kaya ay nangutang, may loans, nagkotse, pagkatapos nag-asawa, tapos yung kotse na yun ay naging service nilang dalawa ng kanyang asawa, so silang dalawa po ang nagmamay-ari nito. Dos Compañeras. Ito po ay regardless kung doon lamang sa isang tao nakapangalan, ha. Basta po nakakabenepisyo. Take note din po kasi nga 'di ba, lahat ng assets na nakuha nung single pa kayo at wala kayong prenuptial agreement, nagiging bahagi ng pagmamay-ari ninyong dalawa. And therefore, kung mayroon pa mga pagkakautang dito, dapat lang ikarga sa absolute community assets. Dos Compañeras. Halimbawa din po kapag may mga expenses to commence para mag-commence ng career, kaya ay mag-complete ng career, ipagpatuloy sa law school, pag mapasok sa medicine, yun din po, no? Pwede din pong ipakargo yun doon sa absolute community assets. Anything na para sa improvement, no? Kailangan po itong ipakargo doon sa absolute community assets. Dos Compañeras. Yung pong support sa illegitimate children ng asawa nyo. Yun po ay halimbawa rin naman ay na-involve sa aksidente ang asawa nyo, no? At binabayaran pa, no? Yun po ay pwedeng ikargo doon sa absolute community assets, pero later on, no? Kapag halimbawa naghiwalay na kayo, nag-liquidate na kayo ng assets ninyo, iaawas doon sa dapat ay maging share niya doon sa community assets, no? Dos Compañeras. Kumbaga ay ituturing itong utang doon sa absolute community property. So ibig sabihin halimbawa kagaya nitong si Sir Enrique, halimbawa si Sir Enrique kunyari lang, hindi ko sinasabing mangyayari at sana hindi mangyari. Kinapos siya sa pera pambigay sa kanyang anak, no? Sa kanyang anak sa labas, no? Pwede pong yung pong nanay nung anak niya, pwedeng singilin ang absolute community assets, no? Para yung sustento mo, no? At hindi maaring tumanggi si misis. Pero later on, kapag nag-liquidate na sila ng mga ari-arian nila, yun pong ginastos or in advance ng absolute community assets, ikakarga doon iaawas doon sa share ni Ginoong Enrique doon sa kanilang absolute community assets. Dos Compañeras. Okay. Pwede naman po na hindi ko nabanggitin. Basta bago po kayo mag-message, no, ay ilagay nyo na po na to keep you anonymous para hindi ko kagad mabasa. Para hindi ko mabasa ang inyong pangalan. Okay, next, happy weekend daw, sabi ni Bert O. Ngayon ka lang din kita nakita, Bert O. Tsaka si Victorino dyan sa Las Piñas. Meron pa tayong isang suki dyan sa Las Piñas na nababasa ko pero wala ngayon. Odette Oxalas, magandang gabi sa iyo. Miss Irene Almodovar, Aida Villa, Daniel Catubay Laguno. Taga saan ka ba, Daniel Catubay Laguno? Okay. Sabi niya, ay mas clear po ang YouTube. Kaya doon po ako nanonood sa Aida Villa. Sandy Tomol, magandang gabi sa iyo. Dos Compañeras. Okay, so again, yun pong sustento sa anak sa labas, no, ng asawa nyo ay pwede pong ipakargo. Again, subject of course doon sa reimbursement mula doon or maaawas sa kanyang share doon sa absolute community asset. So later on ay kung na lang ang matatanggap, maaawas ito doon sa share nitong asawang may anak sa labas kung ina-advance yon.
Dos Compañeras. Pati po yung mga kasuhan, no? Pwede po dong ikarga. Kasuhan ninyo yung expenses sa litigation between spouses. Unless of course, groundless yung kasong ito. For example, no? Halimbawa, ay inaabuso kayo ng mister ninyo. Nagsampa kayo ng kaso laban sa kanya. Pati yung pambayad ng abogado, ikakarga doon. Pero kung ito ay gawa-gawa mo lamang, ay hindi mo pwedeng ipakargo ito. Kung gawa-gawa mo lang, kunyari lang inaabuso ka, no, ng asawa mo kahit hindi ikaw pala nang aabuso para lang matiyak na akin ang anak natin, di ba? May mga ganung mga drama minsan. Kapag ka po gawa-gawa lamang, kunyarian lamang ang kaso kasi may mga asawa din naman na ganun, di ba? No? Yun po, pwede po yung pwede po yung ipakargo, no? Yung totoong kaso. Dos Compañeras. Pag hindi totoong kaso, hindi po pwedeng ipakargo. Dos Compañeras. Again, the keyword is yung mga utang na nag-redound sa benefit ng pamilya. Pag hindi naka-benefit, paano mo naman ito patutunayan kung naka-benefit ba o hindi? Siyempre, kung ito ay ginastos sa pinakamadaling patunayan po na hindi naka-benefit ang pamilya, kung ginastos ito sa paglalamierda na hindi naman pamilya ang kasali, no? Ang kasama ibang tao, like the mistress or the paramour, o kaya ay ginamit sa casino, ginamit sa pagsusugal, o kung ano pinamigay sa kanyang girlfriend o boyfriend. Pagka ganoon, hindi po yun pwedeng ipakargo. Dos Compañeras. So dadako na po tayo sa mga questions mula sa ating mga listeners. Ang iba po dito ay mga questions na pinadala sa akin dahil libo-libo po ang mga messages ng ating mga tagapakinig, kaya pasensya na kayo hindi ko maubos lahat, pero just to show you how many these are, mga unread pa po ang marami sa mga ito at hindi ko po matapos. Ayan po, kung nanonood kayo ng TV o nanonood kayo na eto po, hindi ko pa siya nabubuksan lahat dahil napakarami po, ayan, hindi po magkasya ang oras ko kung naghahang na yung phone ko sa dami ng messages. But anyway, ito po yung question ni Maricar. Attorney, may anak po sa labas. Ang asawa ko, nawalan po siya ng trabaho. Pwede pa din po ba siyang singilin sa sustento sustento para sa anak niya sa labas? Ayan. Dos Compañeras. Again, we go back maaring kapag ka nawalan ng trabaho at wala ding ari-arian o wala silang, halimbawa, single pa din, wala pong masisingil, no? Although pwede pong pumunta ka na lolo at lola kasi in the order of support, no? Pwede po sina lolo at lola na hingan ng sustento ng mga apo niya. Ayan. But anyway, dito po, sabi niya, yung asawa niya, merong anak sa labas, walang trabaho yung asawa niya. Kung kayo po ay may mga ari-arian, no? Pwede po itong singilin doon sa inyong mga ari-arian, no? Subject of course na i-reimburse later on kapag halimbawa yung isa sa inyo nawala, no? Mag-liquidate na ng assets, magsisettle ng estate, awas doon, no? I-consider yun as pagkakautang. Kaya ikaw, yung asawa na walang anak sa labas, kung yung asawa mo ay may anak sa labas, i-compute mo kung magkano ang binibigay niya na sustento. Dos Compañeras. Ano daw yung nag-redound? Ibig sabihin naka-benepisyo. Redound, ang tawag doon. At saka yung paramour, yung kalaguyo, no? So, yun. Ayan. Yun pong support ng illegitimate children of either spouse shall be treated as advances from the absolute community assets at subject, of course, sa reimbursement. Parang utang, babayaran lang din. Ayan. Dos Compañeras. Si Raymond Botalo nanunood sa atin sa Laguna. Magandang gabi po sa inyo. At syempre magandang gabi din kay Mike. Kasi si Mike po ang message niya
Kapag walang pruweba, attorney, tapos sisingilin ka, ay paano po yun? Hindi mo nga matandaan kung naging kayo. Ibang usapin naman yun. Dos Compañeras. Kasi sa panahon ngayon, no, hindi nga naging kayo pero nagkaroon kayo ng pagtatalik, so posible pa din yun, di ba? Hindi kayo nagkaroon ng relasyon o formal na relasyon, pero kayo ay nagkaroon ng pagtatalik, pwede rin kayong magkaanak noon, di ba? Kasi hindi naman kailangan maging kayo para kayo magkaanak. Ang importante ay pagtatalik doon. So, kung may duda ka, ay mangingi ipa DNA ninyo, di ba? Tapos si girl naman, si ate girl, yung nanay ng anak mo, mayroong tinatawag na support pendentilite. Anong ibig sabihin no? Support pending litigation. Ibig sabihin habang dinidinig pa, no, yung kung entitled nga sa support yung bata dahil may duda nga kung sa iyo yun, no, ay may tinatawag na support pendentilite. Later on, kung mapatunayan naman na hindi pala talaga sa iyo yun, pwedeng ibalik sa iyo yung mga ibinayad mo. Dos Compañeras. Si JMT, magandang gabi sa iyo. Nakikinig sa atin sa radyo gabi-gabi pero nagme-message dito sa ating YouTube. Magandang gabi po sa inyo. Sabi ni Gael, ay wag kasing nakikipag one night stand. Ay totoo, may mga ganyan. Famous Kite, magandang gabi sa iyo. Andy Marquez at Fiesta Mart Royal, magandang gabi po sa inyo. Ito yung next question. Si Cecil, kung walang pirma ang mga pamilya ng namatay na asawa, dapat bang bayaran ang utang ng namatay? Dos Compañeras. Again, the question is, Cecil, nag-redound ba sa benefit mo ng ninyo? No, but actually, kung may utang po ang inyong namatay na asawa, ang question dito ay, meron bang ari-arian yung namatay, no, na asawa? Dahil yung utang po niya, yung pagkakautang niya o pagkakautang ng kung saan man, pwede po kasi magkakaroon po ng settlement of estate, hindi ho ba? So yun pong bago magkaroon ng pagbabahagi-bahagi sa inyong mga tagapagmana, babayaran po muna ang utang. Pagkatapos mabayaran ang utang, babayaran ang buwis. Pagkatapos yung matitira, yun pa lamang po ang paghahatian ng mga tagapagmana. Kung kulang pa sa pambayad sa pagkakautang yung ari-ari ang natira, wala na pong mahahabol pa yung inutangan. Meaning to say, hindi po pwedeng ipakargo sa tagapagmana sana, no, sa mga compulsory heirs yung naiwang utang kung wala pong naiwang ari-arian o hindi sapat ang mga ari-arian para ibayad sa naiwang pagkakautang. Dos Compañeras. Evangeline, sabi niya, paano naman po yung nagpautang ang namatay? Tapos ayaw magbayad ng inutangan kasi live-in lang daw ako kaya wala akong karapatang maningil. Ayan, eto na. Makinig doon sa mga nasa live-in relationship. Si ka-live-in ni Evangeline ay merong pautang. Ngayon, siguro si Ma'am Evangeline, sinisingil niya, no? Dahil syempre nga naman, ano? Ay, ang tanong ngayon, may karapatan ba si Ma'am Evangeline na singilin ang pautang ng kanyang partner, no? Yan po ang sasagutin natin sa ating pagbabalik. Pero si JMT, sabi niya, very informative at marami akong natututunan sa pakikinig sa naisi-share niya sa amin sa mga kaibigan ko. Naisi-share ko naman sa mga kaibigan ko. Thanks ng marami, attorney. Maraming salamat po, Ginoong JMT. I don't know what your real name is. Thank you very much. I-message nyo nga ako kung ibanggitin nyo nga kung taga saan kayo para mabanggit natin from time to time. Okay, so, again, meron po tayong DZRH Malakas from fill in the blank. Maaring manugot ang conjugal property sa utang kahit walang pahintulot ng asawa kung blank. Ipadala po bilang private message sa akin at yan po ang sasagutin natin sa ating pagbabalik. At magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna ang mga paalala? Diyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Ngayon ko lang naintindihan yung message ni Famous Kite. Sabi niya, B,
Cool. Okay. Ngayon ko lang the G. Kanina kasi binabasa ko, hindi ko na G. Ibig sabihin pala, Bicol. And si Ma'am Fe was trying to be cool. Magandang gabi po sa mga taga Bicol. At Jean, magandang gabi sa iyo. At Doc Jean, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi din sa iyo, Raymond Botalan ng Fiesta Material. Sabi ni Jean Adriano. Gayon din. Okay, sabi niya, wag kasi kayong makipag one night stand. Tama naman. Okay. Si Enrique Alcantara, sabi niya, taga-Imus po ako. Wag po ninyong ilagay yung yung complete address niyo, baka kayo ay ma-stalk. Taga-Buhay na Tubig sa Cavite. Sabi niya, marami daw siyang natututunan sa atin. Magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. Ma'am Teresa Arce, magandang gabi sa iyo at maraming iba pang nanonood sa atin. Hindi ako makalipat-lipat sa ating iba pang mga pages kasi nagdo-double check po ako para sa ating winner ng DZRH Malakas. Pero sana po pag nagpadala kayo ng inyong sagot, isama na din po ninyo kung taga saan kayo para at least na monitor ko din po yung mga listeners natin. It makes me feel good kapag ka po kayo ay nakalagay yung lugar niyo para at least nalalaman ko ay may mga listeners pala tayo dyan, kagaya nung yung sa Dubai, nung meron akong na-meet doon na nanunood pala sa atin, si Edil Plinsky. Magandang gabi. Danny Boy Plata sa Sampaloc, Manila. Pio Marta, pa-shoutout daw sa pamangkin niyang si Nathaniel Bautista, nagdidilihensya daw ng diaper. Ano ba yun? Magandang gabi po sa inyo at sana makadilihensya. Si Maricel Denyado, magandang gabi po sa inyo. Shout out daw sa kanyang anak na si Christine na iipon ng pambili ng high-tech na radyo. Federico Bagisi, Tubal Bacal Corrales, syempre si Zoraida Falorina nanunood sa atin sa Pampanga. Jem Jerome, or happy birthday daw kay Kenneth at salamat daw. Ray Borilla Senior, magandang gabi at maraming iba pang nanunood sa atin dyan sa ibang lugar. Nanunood sila sa DZRH News at tingnan natin yung mga nanunood sa atin sa DZRH News Television. Nagpapalipat-lipat po. Meryl Hidalgo, magandang gabi sa iyo at iba pang mga nanunood sa atin. Okay, so dakuan na po natin yung question ni Evangeline dahil may pautang ang kanyang partner. Ngayon, ayaw siyang bayaran noong yung may utang sa kanyang partner dahil wala daw naman siyang karapatan. Ang tanong ko po sa inyo, yun po bang partner ninyo ay may asawa? Nung naging kayo, mayroon po siyang legal na asawa o single siya, kumbaga ay single siya on record, wala siyang kasal ever, o kaya naman ay byudo siya pagkatapos ay naging kayo. Kasi depende po, ang may karapatan lamang po kasi ay yung kanyang mga compulsory heirs. Ngayon, kung may asawa po siya, dapat yung asawa po niya ang maniningil bilang yun po ang asawang entitled doon. Magiging bahagi po kasi yun ng kanyang estate. Dos Compañeras. Ngayon, kung halimbawa naman po na hindi siya kasal sa iba at kayo talaga ay hindi lang talaga kayo nagpakasal, pero kung nanaisin sana pwede kayong magpakasal kasi habang kayo ay nagsasama po kayo po ay co-owners po kayo sa mga ari-arian, lahat ng mga ari-ara na ito, dahil nakasaad po sa family code na kung ang dalawang tao na pwede sanang ikasal at wala kasing hadlang para magpakasal sila sa isa't isa ay hindi nagpakasal pero nagsama bilang mag-asawa, sila ay magiging co-owners ng kanilang mga ari-arian. Now, bagaman at hindi po kayo tagapagmana, ay di po ba obligado pa rin kayo na i-determine yung exclusive property niya because co-owners po kayo So yun pong mga pautang, since kayo ang nagmamay-ari nito, kayong dalawa, ibig pong sabihin, maaari po kayo, may karapatan pa rin po kayo dahil bahagi po ito ng co-owned properties. Dos Compañeras. Charo Abraham, magandang gabi sa iyo. But anyway, yun pong, halimbawa, anak, may anak kayo, syempre, may obligasyon po yung may utang na bayaran ito dahil may giging parte ng manahin ng
mga anak niya na anak nyo din. So, ibig sabihin, yung kung may anak po kayo, yun po ang paningilin nyo. Yan. Dos Compañeras. Attorney, yung tatay sa bata, nag-doubt kung kanya yung bata. Nag-ask kong sustento, di siya magbigay. Og ang legal wife, ako ang inaaway. Kasuhan kuno ko og concubinage kung hingi pa ako ng sustento. Si Miss Anonymous. Okay, ito yung question. May asawa yung tatay nung anak ni Miss Anonymous. Humihingi siya ng sustento, inaaway siya ni Mrs. dahil kakasuhan daw siya ng concubinage. Ngayon, ang tanong ko, Miss Anonymous, kayo ba ay nagsama ng lalaking ito sa isang bahay bilang mag-asawa? Itinira ka ba niya sa bahay nilang dalawa ng misis niya? O kayo ba ay ipinangalandakan ba niya ang inyong relationship? Like kayo ay mag-asawa, ganun ba ang pakilala? Kung hindi, wala kang dapat na alalahanin sa concubinage na kaso because ang concubinage maari lamang isampa kung kayo ay nagsama sa isang bahay bilang mag-asawa. Ibig sabihin, ibinahay ka niya o ibinahay mo siya. O kaya naman ay ibinahay ka niya dun sa bahay nilang dalawa ng misis niya. O kaya naman ay ipinangalandakan niya na ikaw ang misis niya, gayong hindi naman ikaw. O kaya sex under scandalous circumstances. Kung hindi nagpo-fall dito, you have nothing to worry about doon sa concubinage kahit pa may anak na kayo. Yung anak nyo, hindi yun katibayan ng concubinage sa ilalim ng Revised Penal Code. Dos Compañeras. Now, dahil ba, tsaka hindi rin po niya maihahabla kayo, hindi niya kayo maihahabla kung hindi niya ihahabla ang kanyang asawa. Dahil it takes two to tango. Hindi pwedeng ikaw lang ang naging kalaguyo o nakipagrelasyon na walang karelasyon dahil kailangan niyang kumbaga ay dalawa po dapat sa mga kasong adultery at concubinage kung magkakaso. Dos Compañeras. Maari pa rin po ninyong habulin ang sustento, obligasyon po yan ng ng tatay ng inyong anak. Pero hindi po ikaw ang entitled sa sustento, kundi yung anak ninyo. Dos Compañeras. Isampan nyo lang po yung kaso. Unang-una, mag-demand po kayo ng sustento. Pangalawa, isampa po ninyo ang kaso. At manghingi na rin po kayo ng support pendente lite. Okay. Ngayon, kung nag-doubt, kung totoo sigurado kayo na kanya ang bata, hamunin po ninyo ng DNA. O kaya may prior recognition, di ba? May mga patunay kayo na, mahal, buntis ako. O natuwa siya, nag-message pa, ay, salamat naman. O may mga circumstansya na nagpapatunay na, ay, akin nga ito. Ina-acknowledge niya ang anak ninyo. Dos Compañeras. Kung wala pong Normita Sales, kung wala pong naiwan na ari-arian ng asawa na namatay, obligasyon pa po bang bayaran ng misis niya ang utang ng mister na namatay? Hindi na po dahil hindi po namamana ang utang. Ang dami ko pong natututunan sa programa ninyo, Attorney Seco, mabuhay po kayo. Parang hindi ako sanay ng Attorney Seco. Sa korte lang ako tinatawag na Attorney Seco. Dos Compañeras. Paano ang hatian ng illegitimate at legitimate? Ayon kay Victorina, ito po ay natalakay na natin. Pero yung hatian, 50% ang katumbas ng share ng isang illegitimate sa legitimate. Kung ako, isang legitimate child at may kapatid akong illegitimate, kung 1 milyon ang share ko, yung kapatid ko sa labas, 1/2 milyon ang tatanggapin niya. Ganon. Dos Compañeras. Ang bilis po ng oras. Totoo, Gael. May warning na ako. Magandang gabi din sa iyo, DJ Padilla, Angeles Padilla. Magandang gabi dyan sa Bulihan, Silang, Cavite. Meryl Hidalgo dyan sa Calamba, Laguna. At syempre si JMT, I am a Filipino-Canadian in Toronto, Ontario, and originally from Cabanatuan City, Nueva Ecija. Magandang gabi po sa iyo. Judith Lorico dyan sa Tokyo. At si Maria Teresa Lazaro Proud, Bataenyo, from Hong Kong. Dos Compañeras. Nakakatawa, natutuwa ako kapag kami mga ganito Okay, pwede bang makulong sa utang ang asawa ko? Hindi po nakukulong ang utang, maliban na lang kung nag-issue kayo ng check
na nag-bounce o kaya naman ay nag-secure kayo ng loan na meron kayong collateral, peke pala yung collateral ninyo, so wala pong dapat na ipangamba. Makakasuhan kayo civil for either collection of sum of money or small claims sa ilalim po ng small claims law na hanggang 1,000,000 piso ang pwedeng saklawin. Dos Kumpanya. Yung credit card po ng namatay, hindi na po ay utang sa credit card ng namatay kung wala pong ari-arian, wala pong dapat ipangamba ang asawa at mga anak. Kaibigan ng asawa, may utang po dati yung kaibigan ko na asawa ko na po ngayon. Dapat po ba akong magbayad? Again, kung nag-benefit po kayo, doon po sa pwede pong ikarga sa absolute community asset. Dos Kumpanieras. Okay, sa tanong naman po na, ang tanong, no? Sa ating tanong sa DZRH, malakas fill in the blank, maaring managot ang conjugal property sa utang kahit walang pahintulot ng asawa kung naka-benefit ang pamilya. Ang sagot po, no, wala namang number ng wala namang lugar kung nasaan kayo. Pero congratulations sa iyo kung nakinabang daw ang pamilya. May GCash number na din siya, hindi naman inilagay kung nasaang lugar. Pero Hieronimo Constantina, congratulations sa iyo. At ipapadala po yan either tomorrow or on Sunday ang inyong napanalunan. Ang tabayan ng pagsusunod na programa, ang programang Lunas at Lunas Extension para sa mga napakahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Sa ngalan po ng aking mga nakasama ngayon, kayong lahat, at most especially sa mga nag-assist sa atin, online PAs, Kenneth Arevalo, birthday boy, and of course, get well soon, Gael Enriquez. Nakasama ko rin po si Billy Domingo at Jeric Barreto. Ako naman po, Attorney Rina Seco, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Happy weekend, everyone! Dos Kumpanieras.